Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Siyempre mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Si Sara Duterte, hindi mo na talaga maintindihan. Gulong-gulo na rin ito sa sinasabi niya. Pero kahapon, parang nakitaan natin ng kaunting kabutihan. Hindi ko alam kung ano lang ito eh. Pagkukubli ba ito? Pero kahit papano may katiting na kabutihan. Pero meron din banat, di ba? Napaisip tuloy ako, baka gusto ni Sara Duterte bumalik sa unity team. Pero I don't think tatanggapin siya ng kampo ni PBBM matapos yung mga pagbabanta niya. Bakit ko nasabi yan? Kasi meron siyang binanggit na ayaw niya raw mapatalsik si PBBM sa pamamagitan ng people power. Diba? Totally contradicting yung kanyang mga previous statement, yung mga previous actions nila ng kanyang kampo na gusto nilang agawin yung presidency kay PBBM. Di ba? Gusto nilang mapatalsik si Presidente Marcos dyan sa Malacanang para maagaw nila. Tapos, kahapon, iba na. Iba na ang linyahan. Ayaw niya ng people power. Wait lang, pakita ko sa inyo. Nagulat ako. Kasi hindi naman yan yung kinikilos siya noon eh. Saglit lang. Bakit biglang nagbago ng tono? Uy, malapit na kasi ang eleksyon at tumaasa pa rin na hindi siya mai-impeach. So trying na makuha yung suporta ng unity team. Hindi ni PBBM lang ha, ng unity team. Kasi may mga unity team pa rin eh. Di ba? Adjadyan pa rin yung unity team eh. Yung iba dyan hindi pa rin kumakalas. So, ito, magtataka ka. Yan, nasa headline ng Inquirer yan. At iba't ibang pahayagan pa. Caption, Duterte, si Sara po ha, rejects call for people power versus Marcos. 'Di ba? Yung statement na yan taliwas na taliwas sa statement ng kanyang kampon, sa statement ng kanyang mga kakampi, sa ginagawa ng kanyang kampon, sa ginagawa ng kanyang mga kakampi. Kahapon, June 12, supposedly, 'di ba? May malawakang kilos protesta daw, walang nangyari. Walang rally kasi mas marami pa yung media at vloggers eh doon sa rally nila. Posibleng isang dahilan din yon kasi napapahiya na sila, kulang na talaga mga DDS, talagang simot na talaga sila. So kahit anong gawin nilang people power, panawagan ng people power, hindi umuubra. In fact, nung nakaraan, sinuportahan pa sila ng isang malaking relihiyon, pero hindi umubra. Posible na sinasabi ito ni Sara Duterte dahil alam niya, checkmate na siya eh. Alam niya, talo na sila sa people power, walang chance na magtagumpay sila dyan sa people power. Kaya ngayon, ang kanyang kwento na, ang kanyang narrative na ngayon, ayaw ko ng people power. Next. Pero may banat dun ha. Ang banat niya, gusto daw niyang makita ng taong bayan kung gaano katindi yung kalokohan ng Marcos administration kaya hahayaan niya na matapos nito ang kanyang termino. Huy! Inconsistent na naman yung mga pinagsasasabi ninyo. Sige, Vice President Sara Duterte rejected calls for a people power to remove President Ferdinand Marcos Jr. as she is required to uphold and defend the Constitution. Talaga nga naman, ubod ng kasinungalingan talaga itong babae na ito. Siya daw po required. Ganda pa ng term no? Siya po kinakailangan niyang i-uphold at i-defend ang Constitution. Kasi yan po ang kanyang sinumpaan. Uphold and defend the Constitution. Bakit? Nakalagay din ba sa Constitution na pwede kang magnakaw sa kaban ng bayan? Nakalagay din ba sa konstitusyon na pwede kang manuhol ng mga opisyal mo? Nakalagay din ba sa konstitusyon na pwede mong pagbantaan ang buhay ng presidente? Nakalagay din ba sa konstitusyon na huwag mo ideklara yung yaman mo? Pikiin mo yung salin mo? Yung apat na sinabi ko, ang malinaw na parte ng articles of impeachment dahilan po para matanggal siya dahil violate niya ang konstitusyon. Tapos ngayon, yung kanyang linyahan, siya daw po i-required na i-uphold at i-defend ang Constitution. Mata mo. Ito na sinasabi mo. Sino maniniwala sa iyo? Mga tangang DDS na naman. Kayo-kayo na lang yan. In an interview with Davao reporters, Duterte responded to appeals from retired military officers and various groups urging her to lead a people power initiative. Talaga nga naman, no? Meron daw kasi grupo ng mga retired generals. Again, sino to? 5 sila? 5 sila, 3 ng mga DDS generals at gusto daw nila magkaroon ng people power. Paano kayo mag-people power? Wala nga kayong kakampi na mga incumbent na mga general. Mga retired na yan.
Anong say ng mga retired generals sa pagkontrol sa kasalukuyan o sa mga incumbent, sa mga active military officers? Anong control nila? Alam din ni Sarah, huwag kayong mangarap dyan. Walang chance yan. Kaya diretso niya na ayaw ko ng people power. O sabihin natin, sige, 3 yung retired generals. 1, 2, 3, mga taga Mindanao, retired generals, sige, 3. O, sige, gawin na natin 5. Ma'am, gusto namin mag people power. Sa isip-isip siguro ni Sarah, tumatawa siya, kayo. Mga retired na kayo. 5 lang kayo. Gusto niyo ng people power. Anong control niyo? Kaya nyo ba yung current AFP? Kaya nyo ba si Browner? Siyempre, hindi pwede direktahin ni Sara Duterte. Wala siya nagkakampi, no? O sinabi na lang, ayaw ko ng people power kasi obligasyon ko na i-uphold at i-defend ang konstitusyon. Ganun na lang. Hindi niya direkta kasi kung magiging prangka siya, yun ang sagot. Duterte emphasized that as a constitutional successor to the presidency. Naks talaga, oh. Ang kapal na mukha no? Siya daw po ang constitutional successor to the presidency. She is committed to following legal and constitutional processes. Totoo naman. Sa konstitusyon, pag nawala ang presidente, either, halimbawa, namatay, or incapacitated na siya, wala na siya kakayahan na mamuno dahil sa sakit, o kaya natanggal po siya, ang successor niya ang vice-presidente. At si Sara Duterte yun. Unfortunately, si Sara Duterte yan. At sabi ni Sara Duterte, siya po susunod sa mga legal and constitutional processes. Ibig sabihin pala, hindi legal yung pagdinig niya sa House of Representatives. Ibig sabihin pala, yung budget hearing, hindi legal kasi hindi siya sumusunod Madam, 2023, 2024, mga budget hearings pa lang. Binabastos mo na ang House of Representatives. Hindi pa natin pinag-uusapan ng impeachment dyan. Legal po yan. Nasa konstitusyon yan, pero hindi mo sinusunod. Tapos ngayon, sasabihin mo, susunod siya sa legal and constitutional processes. Mata mo. Sinong niloloko mo dyan? Sarili mo lang niloloko mo dyan. At ang mga tangang DDS. Inconsistent yung sinasabi mo. Napakaraming legal and constitutional processes na ginawa. Simula lang maupo ka bilang vice-presidente pero binastos mo lang. Hearing sa Senado, binabastos mo. Hearing sa House of Representatives, binabastos mo. Yun ba ang legal and constitutional processes? Yung sheriff na sinapak mo, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Anong ginawa mo? Pinalibutan ng mga bodyguard tapos saka mo pinagsasapak. Legal ba yan? Uy, huwag kayo pabudol dyan. The Vice President, ito, pag ganito sinasabi niya, I am next in line. Next naman, I am next in line. According to our Constitution, Duterte said, I took an oath when I assumed the office of the Vice President that I would preserve and defend the Constitution. Mata mo. The Vice President emphasized that she would not take part in any extra constitutional actions to remove the current administration. She added that it is not within her power to resort to such means. Naks naman talaga. Ang bait-bait naman ni Sara Duterte dito. Wala daw po sa kanyang kapangyarihan na mag-resort o gawin yung mga ganyang bagay, mga extra constitutional actions. Ibig sabihin po, mga gawain na labag sa konstitusyon, sa saligang batas. Patawa talaga ito. Duterte clarified that she does not intend to take the presidency from Marcos. Wow! Wow! I do not want that. I do not want to take Bongbong Marcos' position. Sabi niya. Di sana, sinabihan mo yung kampon mo. Sana, sinabihan mo yung mga maisog. Sana, sinabihan mo yan sila Jimmy Bondoc, sila Torion, yung mga alagad mong mga vloggers, yung mga alagad mong mga trolls, na itigil yung mga activities sa ginagawa nila na gusto agawin ang posisyon sa presidente. Kailan nyo lang sinasabi ngayon yan dahil nakakulong na yung tatay mo? Guilty yan. Kasalanan nyo kung bakit nakulong yung tatay nyo. Kasalanan din ng tatay nyo rin. Pare-parehas kayo. Siya gumawa ng krimen na yan Kasalanan nyo kung ano nangyayari ngayon kay Bato. Siya din gumawa ng krimen yan. Kayo yan. Nagtatakipan kayo. Tapos ngayon, ayaw nyong agawin ang posisyon kay Presidente Marcos. Samantalang noon, nung sinisigaw ninyo, Marcos resign. Marcos bangag. Alisin si Marcos. Yan ang sinisigaw ninyo. Tapos ngayon, iba na ayaw namin agawin ang posisyon. Bakit? Kasi malapit ng eleksyon. Kasi ang rule sa election, addition, hindi division, hindi subtraction.
So baka, naninimot pa sila, may mga unit team supporters pa na susuporta kay Sara Duterte pag tumakbo siya sa pagka-presidente kung ma-absuelto siya sa impeachment. Di ba? Kaya medyo bumabait na ayaw na namin agawin kasi hindi nyo talaga mag-aagaw. Hindi nyo maaagaw kasi yung mga ebidensya ninyo, yung mga argument ninyo, wala pa ulit-ulit Marcos Bag, Marcos Bag. So, siguro, admission of ano na ito? Admission of, ang tawag natin dyan? Hindi guilty. Admission of pagkatalo, parang ganyan. Ano tawag natin sa election? Kumbaga nagko-concede. Nagko-concede na kayo kasi kung matatapos na yung termino ng presidente, wala kayong nagawa o kaya wala man lang umabot doon sa level na muntikan nyo nang maagaw ang presidency. Walang ganun. O, sige, inamin nyo na. O kaya ngayon, di nyo na aagawin. Uy, halata kayo sa estilo ninyo. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow. Please like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. And nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. And I'll see you, ka-coffee, in my next video. Bye-bye.